521. Ang lahat ng mga banal na Diyos sa paligid ng Fallen Divine Valley ay mayroon na. Nagkalat, nakulong sa Fallen Divine Valley sa mahabang panahon. Karamihan sa mga banal. Ang mga Diyos ay naging hindi mapakali at nagnanais na bumalik sa kanilang mga tahanan. Sa makatuwid, nang mabawi ang kanilang matagal nang nawawalang kalayaan, nagmadali silang bumalik sa kanilang mga cosmos. Samantala, hindi masyadong malayo mula doon ay isang magulong walang laman. Sa loob nito ay isang sirang kontinente na naiwan sa loob ng maraming taon. Ang isang malaking grupo ng mga banal na Diyos ay sama-samang natipon sa isang lugar. Ang masigla ang kapaligiran, na may maliliwanag na mukha na nahuhulog sa pag-inom. Punong-puno ng hangin ang mga tunog ng pagklink ng mga baso bago sila lumunok. Down ang kanilang mga alak sa isang shot. Kalayaan ay hindi kailanman nadama kaya matamis. Sang-ayon ako. Pagkatapos lamang nating matrap saka natin napagtanto ang tunay na halaga ng kalayaan. Mula ngayon, ilagay natin ang Fallen Drive Valley sa likod natin at lumipat. Magsimula tayo ng panibago sa malinis na talaan at mas magandang buhay. Dahil sa pagkalasing sa lahat ng alak na kanilang nainom. Tinig ng mga Diyos na Diyos. Ilabas ang kanilang panloob na kaisipan at ibinahagi ang kanilang kagalakan. Sa oras na iyon, si Dustin ay abala sa pagmamasid sa 2 paghihigpit, spells at 3 daloy ng enerhiya sa isang sulok ng kanyang soul sea. Ang 2 restriction spell at 3 stream ng enerhiya ay tila hindi nagkakahalaga ng pangalawang sulyap pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, alam ni Dustin na ang lakas na nasa loob nila ay walang kulang sa nakakatakot. Pagkatapos ng lahat, ang asong lumalamon sa langit ang naglagay sa kanila sa kanyang kaluluwa. Dagat, dapat ko bang formal na kilalanin ang amo ng asong lumalamon sa langit bilang akin? Mentor, saglit na nag-isip si Dustin habang nag-iisip. Ang sitwasyon. By the way, bakit walang premium grade divine gods na darating? Sa labas ng lambak, hindi mo ba naisip na medyo kakaiba iyon? Biglang nagsalita si Otis. Naputol ang pag-iisip ni Dustin. Oo, tama ka. 2 araw na ang nakalipas simula noong lumabas tayo at nagstay dito. Dapat ay nagpakita na sila ngayon. Ano kaya nangyari sa kanila? Sabi ni Kisley habang nagkakamot ng ulo sa pagkataranta. Naisip ko kung ang mga premium grade na banal na Diyos ay lalabas din sa lambak. Nagkaroon ng pagkakataon na mahanap natin ang ating mga tao. Ang pinakamahalagang gawain na itinalaga sa akin. Sina Dustin at Ingram ay hanapin at kunin ang Master Frost at Master Brain in the Fallen Divine Valley. Gayunpaman, nabigo kaming mahanap ang alinman sa kanila. Tila tayo ay nasa isang mahirap na lugar kung saan ang ating misyon ay tiyak na mapapahamak. Isinandal ni Tyrone ang kanyang ulo sa kanyang leeg na may pagkatalo. Ekspresyon ng mukha niya. Talaga, nakakahiya. Nandoon pa rin ang masamang sanggol na iyon na inilibing sa ilalim ng bundok ng Karakoram sa Earth. Ang yugto ng pagpisa. Marahil, ang oras kung kailan ito isisilang ay pagguhit. Malapit, kapag ito ay isinilang. Wala itong ay dudulot kundi kaguluhan at kaguluhan. At, ang mga tao ay mapipilitang mamuhay sa takot na walang pag-asang makatakas. Sa ilalim ng mga mapang wasak na kalagayan, kailangan natin ang Frost at Brains. Tulong higit kailanman, sabi niya habang nagpapakawala ng pag-asa. Ang impyerno ay Fallen Divine Valley. Ang ilan sa kanila ay lalabas. Hindi tama ang pakiramdam tungkol sa alam ng asong lumalamon sa langit kung ano ang nangyayari. Dapat kong tanungin ito ng direkta kung ako gustong malaman ang dahilan sa likod. Mga kasama at pinoproseso ang kanyang mga kalat-kalat na kaisipan upang makabuo ng A. Kontra sa sitwasyon sa haharapin ko ang asong lumalamon sa langit at ang kanyang pagpapasya bilang maaga at matapang na humingi ng mga sagot mula sa isa sa mga paghihigpit. Spell sa sulok ng kanyang kaluluwa. Umalangaw-ngaw ang boses ng lumalamon na aso mula sa loob ng paghihigpit na iyon. Si Dustin. Nagulat sa gulat.
Isang kompetisyon para sa mga premium grade na banal na Diyos. Ang cultivation base na maabot nila ay kulang sa potensyal na kinakailangan. Nagsalita ang asong lumalamon sa langit. Nakita ko, habang huminto siya saglit saka nagpatuloy. Ibig sabihin ba niyan? Ang mga premium grade na banal na Diyos ay makukulong sa Fallen Divine Valley para sa sumusuko. Out. Gagastusin nila ang sagot muli ng aso sa isang maikling, ngunit monotonous. Palayain sila. Walang masama kung subukan. Ilang sandali habang nag-iipon siya. Ang mga premium grade na banal na Diyos sa Fallen Divine Valley ang nahulog. Kaya pwede ba? To pull out his sincerest voice as he speaks before hesitated for a beat. Naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong itanong sa akin. Sagot ng aso sa susunod na sandali. Hiling. Gagawin ko. Akin ang kanilang. Nagsalita ang aso. Sir. Bumulwak si Dustin nang maramdaman niyang lumuwag ang katawan niya na parang ay kailangang maglagay ng higit na pagsisikap upang kumbansihin ito upang makuha kung ano siya gusto. Ngunit hindi niya naisip ito. Ay mga Diyos ng liwanag mula sa 3,000 malaki at maliit. Nagmamadaling paraan bilang siya sa kanila. Pagkatapos ay bigyan ako ng 1 minuto. Pupunta ako, sabi ni aso. Tumahimik ito. Naghintay sa pagbabalik nito. Sa bawat sandali na lumilipas, lalo siyang lumalago at mas balisa siya habang tumatakbo. Ang iba ay tumulong sa kanilang sarili sa alak bilang kilala ang presensya nila habang nagmamadaling tumalon. Shoop, shoop, shoop. Sa mga papalapit na lalaki. Napagtanto niyang sila nga. Guys, tingnan mo. Itinuro niya ang kanilang paningin sa direksyon ng premium grade divine. Mga Diyos, halos hindi niya mapigilan ang kanyang kasabikan. Frost. Master Brain. Sa mataas na tono habang winuwagayway niya ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo. Sila. Udyok niya sa iba habang nagmamadaling pumunta sa gilid ng premium grade. Ginawa nila. Paniwalaan mo. Sa sandaling nakipag-isa sila sa kanila. 3 premium grade na Divine God. Agad na nakilala si Otis at ang iba pang mga Diyos ng liwanag. Si Frost, Brain, at Oswald ay minsang pinarangalan bilang mga nangungunang masters. Ang Diyos ng liwanag. Mas mababa lang sila sa ranggo kumpara kina Parker, Althea, at Emperador Hyder sa lakas. Ang mga katamtamang antas na Divine God na iyon kasama si Otis at ang preliminary grade na Divine Gods ay ang mga subordinate ng 3 sa kanila. Mga sir, ano po ang tagal nyo? Dahil ba katatapos lang ng kompetisyon? Tanong ni Otis na binibigyang pansin ang kanyang pagkawala. Competition. Anong pinagsasabi mo? Si Frost, Brain at Oswald ay nagpalitan ng nalilitong mga tingin. Kanilang sarili bago tumingin kay Otis na nalilito sa kanyang tanong. Nang mapansin ang kanilang dilema, nagpatuloy si Otis at ipinaliwanag sa kanila kung ano ibig niyang sabihin. Lumalabas na kayong lahat ay kwalipikadong umalis sa Fallen Divine Valley kapag nagtagumpay ka sa isang kompetisyon. Ngunit hindi ako nakatagpo ng ganoong kompetisyon. Ako ay nakulong sa isang lupain ng kamatayan. Hindi nagtagal. Isang boses umalangaw-ngaw sa aking mga tainga at tinanong ako kung ako ay isang Diyos ng liwanag mula sa 3,000 malaki at maliit na universo. Natural. Tumango ako at sumagot ng oo. Di nagtagal pagkatapos ng aming maikling palitan ng mga salita. Pinalis ako. Paliwanag ni Frost. Ako rin. Sabay na nagsalita sina Brain at Oswald. Kaming 3 ay pinakawalan dahil lang kami ang mga Diyos ng liwanag. Walang saysay. Sabi ni Brain habang nakatagilid ang ulo sa pagkataranta. Samantala, umalangaw-ngaw ang boses ng asong lumalamon sa langit kay Dustin. Dagat ng kaluluwa. Inilabas ko lahat ng mga taong hiniling mo sa akin. Salamat, Ginoo. Pinahahalagahan ko ang iyong tulong. Pasasalamat na sabi ni Dustin habang nakakuyom ang mga kamay at yumuko bilang paggalang. Ingatan mo ang sarili mo at huwag kang papatayin. Kapag nakapagdesisyon ka na, sabihin mo lang sa akin. Hihintayin kita. Ang tono ng asong lumalamon sa langit ay sumasalamin sa pag-asa habang sinabi nito mula sa kabilang dulo.
Nang matapos itong magsalita, namayani ang katahimikan sa hangin habang tumahimik ang lumulunok na aso. Ang sitwasyon sa 3,000 malaki at maliit na universo ay seryoso. Balik na tayo, sabi ni Frost na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa unahan at bahagyang kumaway ang manggas niya. Bilang tugon sa kanyang kilos, isang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang sumabog habang ito lumipad palabas mula rito. Ang hangin sa paligid ng liwanag ay nagpapaypay sa tindi nito at pinalaki ito sa laki. Unti-unting lumalabas ang liwanag mula sa kanyang manggas. Naging isang malaking lumulutang na airship sa mismong harapan nila. Habang si Dustin at ang mga Diyos ng liwanag ay pabalik na. Ang tatlo, libo-libong malaki at maliit na sansinukob ay nasa ganap na kaguluhan. Ang mga Diyos ng liwanag at ang mga Diyos ng kadiliman doon ay nagsagupaan at ay nalock sa isang paghaharap ng higit sa isang beses. Medyo sumiklab din ang mga away o labanan sa pagitan ng magkabilang panig. Madalas, mula noong sinaunang panahon, ang dalawang panig ay sinumpaang magkaaway. Paminsan-minsan, ang mga miyembro ng bawat panig ay mag-cross ang landas. Tuloy-tuloy, ang sama ng loob sa pagitan nila ay lalo pang lumala. Nang pagwawala sa paglipas ng mga taon. Sa kasalukuyan, ang magkabilang panig ay nakikipaglaban sa ilang mga teritoryo. Pagkatapos ng sinaunang banal na labanan, ang mga banal na Diyos ng magkabilang grupo ay umalis sa 3,000 malaki at maliit na universo. Sa mahabang panahon, walang banal na Diyos ang nagpakita saan man. Sa 3,000 malaki at maliliit na universo, ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan ang nanatili. Pinapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Dahil dito, karamihan sa mga universo ay hindi kontrolado ng mga Diyos ng liwanag o mga Diyos ng kadiliman. Sa ilalim ng ganoong kalagayan, nagkaroon ng mga nilalang sa loob ng kanilang sariling mga universo. Ang pagpili na manatiling neutral at pumili ng kanilang sariling mga pinuno. Halimbawa, ang Fallen Immortal Cosmos kung saan nagmula si Dustin. Pinamumunuan niya, gayunpaman, sa parami ng mga banal na Diyos mula sa alinmang partido na darating. Pabalik, ang kapayapaan at kaayusan ay nagsimulang hamina. Ang mga Diyos ng liwanag at ang mga Diyos ng kadiliman ay muling nagsimulang makipaglaban sa mga mundo at sansinukob upang palawakin ang kanilang mga saklaw ng impluwensya. Sa langit na Diyos Cosmos, ang tunog ay palm-unit sa espasyo sa labas. Lumitaw ang butas sa space barrier, na lumilikha ng nakatayo ang isang grupo ng mga tao. Ang mga banal na Diyos, ang unang pagkabigla, ang lahat ng mga nilalang sa cosmos ay nanginginig sa takot na lumubog sa kailaliman ng ang napakalaki na lalaki ay lumabas mula sa likuran ng 3 preliminary grade divine. Mga Diyos, nakasuot siya ng damit na gawa sa balat ng hayop na may malaking baw. Kanyang likod ay ang ng dilim. Mabangis at nag-aapoy na tanong niya. At bumungad sa kanya ang mga pilak na damit na may maraming tao sa likuran niya. Matatag silang tumayo sa tapat. Hindi gumagana sa hindi kailanman yuyuko sa mga Diyos. Sabi ng matanda sa pilak sa A. Hindi mo inaasahan na sasama ka sa mga Diyos. Beses. Malamig na sabi ng matangkad na lalaking nakapilak habang nakatingin. Malaking tao ang pinuno. Gayong katawa-tawa na mga kahilingan. Ang pinuno ng gumawa lang ng tamang desisyon. Magaling. Pot. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Ibigay ang kanilang mga utos at ang iyong divine sect ay maglalaho magpakailanman. Heavenly Majestic Pot sa laman. Ang hitsura ng espiritual na kaluluwa nito. Itinago nito ang tunay. Kahit sino kaya masaya na maging. Sabi ni Heavenly Majestic Pot na may sarkastikong ngiti. Naglagay agad ng malungkot na ekspresyon. Lumingon siya, parang hindi siya sasama sa amin. Aniya, well, hindi mahalaga. Sirain mo lang ang divine sect. At pagkatapos ay magagawa natin. Panatilihin ang Heaven God Cosmos sa ilalim ng aming kontrol. Malamig na sabi ng isa sa mga preliminary grade na banal na Diyos. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Itinuro niya ang
Ang Heavenly Majestic Pot at isang sinag ng gininto ang liwanag ay lumipad mula sa dulo ng kanyang daliri. Boom! Ang sinag ng gininto ang liwanag ay sumabog sa kalahati at nagbunga ng daan-daan ng libo-libong mga alon ng enerhiya. Dumating sila sa Heavenly Majestic Pot at ang mga taong nakatayo sa likuran niya. Sa kabila ng pagiging pinakamakapangyarihan sa grupo, ang Heavenly Majestic, si Pot ay nasa Divine Realm lamang. Ang iba ay nasa mas mababa kaharian kaysa sa kanya. Ang masaklap pa nito, hindi man lang niya may pagtanggol ang sarili na nakaharap sa pag-atake ng banal na Diyos. Pabayaan ang isang grupo ng mga walang magawang nilalang na mas kaunti makapangyarihan kaysa sa kanya. Tumakbo ka na, sigaw ng Heavenly Majestic Pot. Sa likod niya, maraming tao ng Divine Sect ang naglabas ng kanilang teleportation rune sa isang bead upang i-activate ang mga ito. Kinailangan nilang lumabas, doon kung gusto nilang mabuhay. Ito ang plano ng Heavenly Majestic Pot. Marami siyang nakolekta, teleportation runes at ibinigay ang mga ito sa kanyang mga tauhan kung sakaling kailanganin. Bumangon tulad nito, maaari nilang gamitin ang mga rune upang mabilis na makatakas. Naglabas din ang Heavenly Majestic Pot ng teleportation rune sa isang subukang i-activate ito. Ang isa pang preliminary grade na banal na Diyos ay tumawa. Haha, ikaw, akala mo makakatakas ka sa akin. Pero hindi mo kaya. Ninisya niya at tumawa sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay. Isang puting bola ang lumipad palabas sa kanya na may kasamang kidlat. Bilis. Pagkatapos ay biglang bumagal sa isang semi-time freeze at lumutang sa nakapalibot na espasyo. Sa sumunod na segundo, ang mga tao ng Divine Sect na nakasaksi sa ang buong bagay ay sumigaw sa gulat. Tumatakbo sa lahat ng direksyon at hindi alam kung ano ang gagawin. Nako, sir, hindi gumagana ang teleportation runes. How ridiculous and pathetic. Ang aking Divine Locating Bead ay natural. Kaaway ng iyong teleportation runes. Kahit anong pilit mong makuha. Sige. Hindi mangyayari yon. Ang preliminary grade na banal na Diyos ay nagsabi sa isang dismissive na paraan. Tapos na ako ngayon. Naisip ng Heavenly Majestic Pot na nakakaramdam na ng pagkatalo. Tulad ng pagbibitiw ng Heavenly Majestic Pot sa kanyang kapalaran. Umalangaw-ngaw ang dumadagandong na dagandong mula sa kung saan. Huwag kang ang maingay. You damned weakling. Ang pinanggalingan ng umaalingaw-ngaw na boses ay isang matandang lalaki na nakaharap. Isang nakalahad na kamay. Boom! Ang walang katapusang mga sinag ng gintong liwanag ay bumaril mula sa kanyang palad. Sa isang malakas na kaluskos na parang puwang na pumuputol sa kalahati. Ang preliminary grade Divine God na kumuha ng Divine Locating Bead ay ipinadala paming sa pamamagitan ng hangin. Sa oras na siya ay naging matatag. Siya ay kumain ng alikabok at lumuwa. Dugo. Haha, hindi ko inaasahan na mahuhulog ang Divine Locating Bead. Iyong mga kamay. Ang isa pang matandang lalaki ay lumitaw din sa asul. At hinawakan ang puti. Bola. Hindi. Ibalik mo yan. Moldite ka. Ang preliminary grade na banal na Diyos ay sumigaw. Naramdaman niya na ang koneksyon sa pagitan niya at ng Divine Locating Bead ay pinutol. Haha. Akin na. Halika at kunin mo kung kaya mo. Sa tingin mo ba gagawin ko? Ibigay at ibigay sa iyo. Gumising ka na. Sabi ng matanda kasama. Ay wala. Peterson. Ang Heavenly Majestic Pot at ang kanyang mga tauhan ay nagmamadaling pumunta. Malaki. Pinatay. Nakuha rin ni Dustin. Ang Heavenly Majestic Pot ng mga Diyos ng kadiliman. Impyerno ang naghihintay. Banal na Diyos na nawala sa kanya. Diyos. Kaya wala siyang lakas ng loob na labanan siya. Natakot siya. Humanga. Nakipagkamay ka pa. Distansya. Pinapanood ang mga pangyayari sa paligid ng Peterson at ang makalangit na Majestic Pot. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng masamang aura. At may masamang tingin. Ang katamtamang antas ng mga banal na Diyos na nagtrabaho para sa mga Diyos ng kadiliman. Alam ng lahat, ang iyong kalunos-lunos na mga asno dito at salubungin ang iyong. Bago siya nagmadaling tumungo sa medium grade na mga Diyos na Diyos.
na nagtrabaho para sa Diyos. Swoosh! 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 Sa isang hilera sa likod ng Peterson. Sinundan nila si Peterson at sinisingil sa medium grade na mga Diyos mula sa mga Diyos ng kadiliman. Ang mga Diyos ng kadiliman ay parehong nagpadala ng kanilang mga tauhan. Sumiklab ang matinding labanan. At ang preliminary grade na mga Diyos mula sa magkabilang panig ay sumugod sa bawat isa. Iba at nakikibahagi sa mabangis. Ang God Cosmos ay nanginginig ng malakas dahil sa nakakatakot na enerhiya. Pinakawalan. Majestic Pot, nasaan si Dustin? Sabihin sa kanya na dalhin ang kanyang asno dito kaya siya kayang harapin. Utos niya habang nagmamadaling lumapit. Dahil saan ba ito nanggaling? Gusto mong ilagay si Dustin. Maaaring tapusin ka ng wala. Putol ni Majestic Pot. Masigla. Kasama ang mga banal na Diyos ng Underworld. Meron sila. Narinig. Mayroon silang makabuluhang. Maghintay at makita ipaalam. Ito ang batas ng sansinukob. Kahit magkano. Subukan mong pigilan. Mangyayari ito. Ang Fallen Immortal Cosmos ay tiyak na maglalaho. At gayon din si Dustin. Malamig na sabi ng pinuno ng Moklan. In the meantime, since nandito na tayo, I'm afraid. I will have to. Patayin mo muna. Heavenly Majestic Pot. Patuloy niya. Ikinaway ng pinuno ng Moklan ang kanyang scimitar sa Heavenly Majestic Pot. Hindi nagpatinag ang Heavenly Majestic Pot. Tumakbo siya patungo sa pinuno. Habang pinapagana ang isang lihim na kasanayan sa martial arts. Sa isang pagsabog ng liwanag. Ang dalawa, hindi nagtagal ay nakipag-away. Ang nangyari sa Heaven God Cosmos ay isang kaso lamang. Ganyan. Mga bagay na nangyari halos araw-araw sa 3,000 malaki at maliit. Mga universo, kasabay nito, sa Underworld Cosmos ng 3,000 malaki. At maliliit na universo, mayroong isang malaking madilim na palasyo. Relate ba talaga yan sa puno? Nahanap na raw talaga ni Dustin ang kinaroroonan ng mga magulong puno ng mundo sa prehistoric relic na iyon. Maya-maya, biglang nawala ang magulong puno ng mundo. Sa oras na iyon, si Dustin ay hinabol ng libo-libong banal na Diyos. Para maiwasan sila, pumasok siya sa mundo ng kadiliman. Ang mga banal na Diyos ay namatay lahat sa mundo ng kadiliman. At wala sa kanila, nakaligtas ito. Gayunpaman, nakabalik si Dustin sa 3,000 malaki at maliliit na universo na hindi nasaktan. Kung isasaalang-alang ang lahat ng iyon, malaki ang posibilidad na nakuha ni Dustin ang kanyang mga kamay sa magulong puno ng mundo. Marahil ito ay ang magulong puno ng mundo na gumawa ng Fallen. Hindi nakikita ang Immortal Cosmos. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa palasyo. Haha, kung ganon, bagay na bagay sa atin. Hanapin ang Fallen Immortal Cosmos at ang magulong puno sa mundo. Gastos. Hanggat ang punong iyon ay nasa 3,000 malaki at maliit. Universo. Kailangan nating mahanap ito, sabi ng isa pang boses. Sa magulong kawalan ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Palihim na gumagalaw ang mga banal na Diyos. Tila ginagamit nila ang lahat ng uri ng mga lihim na pamamaraan at mahiwagang kayamanan upang maghanap ng isang bagay. Ang mga Diyos na ito ay lahat ay nabuhay ng medyo mahabang panahon kaya sila ay lumaki. Sopistikado sa pamamagitan ng maraming karanasan. Gamit ang lahat ng kanilang kakayahan at kayamanan. Hinanap ng bawat isa sa kanila ang bawat isa. Spot at corner na dinaanan nila. Kasabay nito, marami sa mga banal na Diyos ang nakapalibot sa labas ng ang 3,000 malaki at maliit na universo. Sila ay mula sa mga Diyos ng kadiliman o ang nakahiwalay na dayuhan. Mga espasyo, lahat sila ay ipinadala upang hanapin ang mga bakas ng magulong mundo. Puno, samantala, sa gilid ng 3,000 malaki at maliliit na universo, mayroong isang espesyal na espasyo na hindi alam ng marami. Sa espesyal na espasyong ito, isang maliit na puno ang nagtatago. Ito ang magulong puno ng mundo. At sinubukan nitong iwasan ang sarili sa paningin. Sino man sa lahat ng oras na ito. Mukhang hinahanap ako ng mga yun. Mayroon silang mga banal na Diyos na nakapalibot sa labas. At ngayon ay naghahanap sila
Dito, saan ako dapat magtago? Napakagulo. Bamantong hininga ang magulong puno ng mundo. I don't even have any idea kung kailan babalik si Dustin. Kung mahanap nila ako dito. Nasa manipis na yelo ako. Wala na yata akong ibang choice kundi upang tumakas at umalis sa pamayanang ito sa universo. Hindi naman siguro ako mahahanap ni Dustin kung pupunta ako. Tsaka kailangan kong magtago agad. Sigurado akong hahanapin ako ni Dustin pagdating niya dito. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, ang magulong puno ng mundo ay sa wakas ay dumating sa A. Desisyon. Teka, parang may nahanap ako. Gumamit lang ako ng isang lihim na divine skill na natutunan ko sa aking clan. Ito ay may kaugnayan sa espasyo at oras, kaya sigurado akong naramdaman ko ang ilang bakas ng maliit. Puno sa magulong kawalan ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Medyo malabo pero wala akong duda na ito ang punong hinahanap natin. Biglang sumigaw ang isang Diyos ng kadiliman. Nang marinig ito ng ibang mga Diyos, lahat sila ay nagalak. Mabilis na nakarating ang balita sa base camp ng mga Diyos ng kadiliman at nakahiwalay na mga alien space. Magulong mundo. Nagtatago na sa 3 at hanapin ang bawat. At ang nakahiwalay, mas maraming tao upang hanapin ang kinaroroonan ng magulong mundo. Ang underworld. Naririnig ang mga boses. Ito ay kakaiba na mayroong napakaraming mga nilalang mula sa nakahiwalay. Alien space at ang dahil nagpadala pa sila ng ganyan. Imbestigahan ito kaagad. Kailangan nating malaman kung ano. Sabi kasama, ang mga banal na Diyos mula sa underworld ay lumabas upang magtipon. Cosmos, ang pagkalugi, at marami, gumuhit, at magkabilang panig. Kasama ang mga tao nito at sinundan si Peterson sa base. Natapos ang malupit na labanan. Ang Heaven God Cosmos ay nagdusa ng matinding mga pinsala, at ang mga universo ay lubos ding nawasak. At bilyon-bilyong inosente, namatay ang mga nilalang. Libong malaki at maliliit na sansinukob din ang nagdusa. Sa walang hangganang Sea of Chaos, isang airship ang makikitang gumagalaw. Kasama sa isang hindi kapani-pani walang bilis. Airship ay talagang patungo sa 3,000 malaki at maliit. Sa 3,000 malaki at maliliit na universo pagkaraan ng napakahabang panahon. Airship, isang grupo ng mga banal. Ang katanyagan ng 3,000 malaki at to see it before. And I didn't expect that I will finally have the chance. Sa 3,000 malaki at maliit na universo ay napakatanyag sa. Narinig ko na marami na ang nangyari. Ano ang aasahan kapag ako? Bagay pagdating namin doon. Kasama kami. Malaking tulong ito. Sabi ni Otis habang nakatingin sa Divine. Mga Diyos mula sa kabilang sansinukob. Na pinangunahan ni Dustin ay hindi mula sa 3,000 malaki at sa kanila ay mula sa ibang mga komunidad sa universo. Nang liwanag habang sila ay naglalakbay pabalik. Mga paraan at piniling pumunta. Valley. Karamihan sa mga banal na Diyos ay gustong gumala. Handa silang tulungan si Dustin at ang mga Diyos ng liwanag sa kanilang pagtatalo. Laban sa mga Diyos ng ang daan. Kung saan. Ang barko. Naglilinang pa ba ang lalaking iyon sa pag-iisa? Tanong ni Luban sa A. Malakas. Haha. Tama na. Araw at gabi lahat ng ito. Hinahangaan ko ang determinasyon ng lalaking iyon. Hindi katakataka na nakamit niya ang gayong mga tagumpay sa gayong kabataan. Edad. Nakangiting sabi ni Kisley. Well, walang makakaila na siya ay isang likas na matalino. Maswerte tayo na nasa Fallen Divine Valley siya. Kung gayon, syempre, ang mga Diyos ng liwanag ay mas maswerteng magkaroon sa kanya. Ipinahayag din ni Frost, Brain, at Oswald ang kanilang pagsang-ayon. Nakuha talaga ni Dustin ang tiwala nila para masabi ng 3 premium grade na Divine God ang mga salitang ito. Habang naglalakbay sila pabalik sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sinamantala ng mga banal na Diyos ang pagkakataong pag-usapan ang kanilang buhay at kanilang mga karanasan sa Fallen Divine Valley. Nandoon ang lahat maliban para kay Dustin. Pagkasakay sa airship, hindi nag-aksaya ng oras si Dustin at dirdiretsong pumasok.
Isang lihim na silid upang linangin sa pag-iisa. Bawat minuto ay mahalaga sa kanya. Marami pa siyang dapat gawin at kalaban na kakaharapin. Hindi siya maaaring maging kampante sa kanyang kasalukuyang lakas. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Dustin na naka-cross legs. At siya naman, tinutuon ang kanyang vital energy para maramdaman ang kanyang kaharian. Dati, bago pumasok sa Fallen Divine Valley, nagkaroon si Dustin. Nakaranas ng apotheosizing doom. Gayunpaman, sa gitna ng pagtagumpayan ng mga kapigatian, isang Diyos mula sa ginamit ng underworld ang nether pictures para sa deceiving heaven para ilunsad palihim na pag-atake sa kanya. Dahil dito, lahat ng pagsisikap ni Dustin na masira sa pamamagitan ng apotheosizing doom ay naging walang kabuluhan. Ngunit nang maglaon, ang lakas ng labanan ni Dustin ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa pamamagitan ng paglilinang ng introduction of vital energy circulation. Sa ganitong paraan, kahit na nasa divine realm pa siya, nakakuha siya superior na lakas na halos katumbas ng mga banal na Diyos. Pagkatapos, nang nasa loob na siya ng Fallen Divine Valley, nagkita si Dustin, ang junior na kapwa-disipulo ni Elliot, si Frey. Mula sa kanya, nakuha ni Dustin ang kanyang mga kamay sa isang divine blood grasp. Ayon kay Frey, ang posibilidad na makamit ang isang pambihirang tagumpay sa pagiging ang isang preliminary grade na banal na Diyos ay tataas ng hindi bababa sa 60 o 70% sa pamamagitan ng pagkuha ng divine blood grasp. Sa kasalukuyan, ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng divine blood grasp ay pa rin nakatago sa loob ng katawan ni Dustin. Hindi niya sinubukang gamitin ito habang nasa loob pa siya ng Fallen Divine Valley dahil may mga espesyal na alituntunin na ipinapatupad sa lugar. Ngunit ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng perpektong pagkakataon na gamitin ito at makalusot. Sa susunod na antas, talagang lumuwag ito ng kaunti. Ngunit tila mayroon din ilang hindi nakikitang kadena. Anyway, kailangan kong gawin ang lahat ng aking makakaya para makalusot at maging isang Diyos. Si Dustin ay nasa proseso na ng kanyang paglilinang. Umaasang makakamit positibong resulta bago sila dumating sa 3,000 malaki at maliit mga universo. Kasabay nito, ang airship ay umuusad pa rin sa pinakamataas na bilis. Unti-unti na silang papalapit sa kanilang destinasyon. Sa 3,000 malaki at maliit na universo, ang kapaligiran, nanatiling tense. Damn it, kung magtuloy-tuloy ang ganito, malapit ng malantad ang kinaroroonan ko. Hindi ito maganda. Galit at balis ang nagmura ang magulong puno sa daigdig mula sa kinaroroonan nito. Nanatiling nakatago, sinigurado nitong nasa isang napakalihim na espasyo. Mahirap hanapin iyon, bilang karagdagan sa ganoong uri ng panukalang pangkaligtasan. Sa panahong ito, ang magulong puno ng mundo ay patuloy na nagbabago ng kanyang pinagtataguan upang maiwasan ang pagiging sinusubaybayan. Ang mga Diyos ng kadiliman pati na rin ang mga tao mula sa nakahiwalay na dayuhan. Hinahanap ito ng mga espasyo sa lahat ng dako. Ang kanilang saklaw ng pagtuklas ay lumiliit at sila ay nagtatrabaho ng dobleng oras sa kanilang paghahanap. Dahil dito, tila nagkulong sila sa magulong mundo. Puno. Ang pangunahing dahilan kung bakit nila natunton ang magulong puno ng mundo ay dahil sa kanilang koponan. Mayroon silang ilang mga banal na Diyos na mabubuti. Sa ilang mga lihim na pamamaraan na may kaugnayan sa espasyo at oras. Kaya nila, madaling masubaybayan ang oras at espasyo at sa gayon ay matukoy ang paggalaw ng ang magulong puno ng mundo at ang aura na iniwan nito sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sa lalong madaling panahon, matutukoy nila ang eksaktong lokasyon kung saan nagtatago ang magulong puno ng mundo. Unti-unti, isang pagkubkob sa loob ng perimeter kung saan ang magulo mundo puno ay nagsimulang bumuo. Nakukuha na ang espasyo na maaaring ilipat ng magulong puno ng mundo. Mas maliit at mas maliit. Ilang sandali lang ay nahanap na nila ito. Sa sandaling iyon, ito ang pinakanais na nilalang sa universo. Hindi lang ang mga Diyos ng kadiliman at ang mga banal na Diyos mula sa nakahiwalay na dayuhan.
Hinahanap ng mga espasyo ang kinaroroonan ng magulong puno ng mundo. Ngunit ang ilang mga banal na Diyos mula sa underworld ay dumating din. Kung sinasadya o hindi sinasadya, upang bigyang pansin ang pag-unlad ng paghahanap na ito, ang malalaking shot ng underworld ay nahulaan na ng mga Diyos ng kadiliman at ang mga mula sa nakahiwalay na mga dayuhan na espasyo ay naging naghahanap ng ilang lubhang mahalagang kayamanan. Kung hindi, hindi sila maglalagay ng labis na pagsisikap. Higit pa rito, maging ang Divine Corpse Palace, na lumulutang sa ang gilid ng 3,000 malaki at maliit na universo at nagkaroon. Nanatiling tahimik sa buong oras na ito. Tumugon sa paghahanap na ito. Isang araw, kasama, walang umaasa, bumukas ang 2 madilim na pinto ng palasyo. Ilang naglalakihang figure ang lumabas ng tahimik. Tanging ang malamig na hangin sa sinalubong sila ng mga tarangkahan nang lumabas sila sa loob ng palasyo. Pagkatapos ay bigla silang nawala sa hangin. Sa parehong oras, sa punong tanggapan ng mga Diyos ng liwanag. Isang buhay na buhay. Nagaganap ang diskusyon. Kamakailan. Ang mga Diyos ng kadiliman. Ang mga tao mula sa nakahiwalay na dayuhan. Spaces. At ang mga mula sa underworld ay nagpadala ng marami sa kanila. Mga taong naghahanap ng isang bagay o isang tao na maaaring maging kapaki-pakinabang. O mahalaga, pinaghihinalaan ko na may kinalaman ito sa Fallen Immortal. Cosmos, Peterson, Morphe, Jarvis, Devin, at iba pang mga banal na Diyos ay natipon. Sa isang bulwagan, ito ay ang protektahan ang kaligtasan ng tumingin at pumasok, kahit na ang mga Diyos ng liwanag ay hindi nagsalita ng anuman sa kanilang mga haka-haka. Nang malaya, nahulaan na nila ang bagay na ito. Ang pinakamalakas na pakiramdam tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, pumunta siya sa relic kasama Dustin at alam niya ang lahat tungkol sa ginawa ni Dustin. Matagal nang nahulaan na nakapasok na si Dustin. Maaaring magtago si Cosmo sa magulong void noon. Malakas. Dahil ang bagay na ito ay masyadong mahalaga. Maaaring magdulot ito. Hindi kinakailangang problema kung ito ay narinig o alam ng mga iyon ay hindi. Dapat alam. Lumabas ang balita. Tinatayang ang buong Sea of Chaos. Hindi mabilang na mga komunidad sa universo. At hindi mabilang na mga cosmos. Agad na ipadala ang kanilang mga tao sa 3,000. Maging si Dustin lang na maaaring mahulog sa panganib. Ngunit din, pansin sa bagay na ito. Kapag may anumang pag-unlad, kailangan natin agad na kumilos sa napagkasunduan nila at nakahinga sila ng maluwag. Naging tensor ang maliliit na universo dahil sa kanto lang, ito ay hindi maiiwasan. Ang magulong puno ng mundo ay na-back up laban sa isang maliit na walang laman sa 3,000 malaki at maliit na universo. Ako dito sa sarili ko at bakit hindi ka pa bumalik para kunin ako? Hindi na kita hihintayin. Hindi ko kayang maghintay ng ilang sandali. Mas matagal. Tumakas ako ngayon. Malaki ang posibilidad na hindi ako mahuli. At, sa huli ay nakaligtas dito. Magiging ganoon din. Bulong ng puno sa, mismo sa lahat ng oras sa mga araw na ito at ngayon ay halos maubos. Sa sobrang tagal. Hindi ako madjay guilty sa hindi mananatili dito. Napagpasyahan ng puno na iwanan ang 3,000 malaki at maliit. Mga universo, kung patuloy itong naghihintay dito. Ito, sa pamamagitan ng magulong kawalan. Kasunod ng isang mahiwagang trajectory. Ito ay tahimik, pinamumunuan. Likas na talento ng magulong puno ng mundo at malamang kung bakit. Lahat ay gustong mahawakan. Kalawakan. Hindi nakikita. Mahusay sa space at time tracing technique ay meron daw. Gumagalaw ang maliit na puno. Nakita ko ang track nito na naiwan. Tinawag ng Diyos ng kadiliman ang atensyon ng kanyang mga kasama sa pamamagitan ng telepathy bilang. Nagliwanag ang kanyang mga mata. May gumagalaw talaga sa bahagyang tumango rin ang halimaw na may ulo ng aso at katawan ng tao. Tuloy-tuloy ang pagsinghot ng mahaba niyang ilong. Diyos mula sa malaki. Ang maliit na punong iyon ang ating hinahanap. Hanapin ito kaagad.
Iwasan ang iyong mga mata para sa anumang mga palatandaan nito. Hindi natin ito hahayaang makatakas sa pagkakataong ito. Mapahamak ako kung gagawin natin. Isang pinuno ng mga Diyos ng kadiliman ang nag-utos sa paligid. Hindi nagtagal. Ang mga Diyos ng kadiliman at ang mga mula sa nakahiwalay na dayuhan. Ang mga puwang ay nabuo ng isang bilog at pinalibutan ang gilid ng 3,000. Malaki at maliit na universo. Patungo sa lugar kung saan ang magulo. Ang puno ng mundo ay nagtatago. No. Damn it. Nahanap na ako. Napansin agad ng magulong puno ng mundo ang pag-alon sa presensya ng aura sa paligid. Nakikita na ang isang malaking bilang ng mga banal na Diyos ay agresibong sumugod dito. Natakot ito at nanginginig. Hindi makagalaw sa takot. Alam ng lahat na kahit na ang magulong puno ng mundo ay isang hindi kapani-paniwalang kayamanan na napakahalaga. Halos wala itong labanan. Kasanayan. Sa partikular, ang magulong puno sa mundo ay nasa unang kalahati pa ng buhay nito. At medyo bata pa. Kailangan pa ng maraming oras para maabot ang maturity. Yugto. Sa puntong ito, sa kasalukuyang kakayahan nito, hindi ito sapat upang harapin itong mga banal na Diyos na may malisyosong intensyon. Sa punong tanggapan ng mga Diyos ng liwanag. Napansin din iyon ng lahat. Merong problema. Something is fishy. Tere na at tingnan natin kung ano ang nangyayari. Hindi nagtagal. Isang malaking bilang ng mga Diyos ng liwanag ang umalis sa base camp. At lumitaw sa magulong kawalan ng 3,000 malaki at maliit. Mga universo. Sumugod sila patungo sa mga Diyos ng kadiliman at sa mga mula. Ang nakahiwalay na mga alien space. Kasabay nito, pabalik sa underworld. Ang napakalaking bangkay. Lumalakas ang miasma. At lumabas din ang isang grupo ng mga banal na Diyos. Ang underworld. Dinala nila ang ilan sa miasma kasama nila, na tinatakpan ang buong lugar ng hindi mapag-aalinlanganang nakamamatay na baho. Bukod doon, sa isang lugar sa magulong espasyo, ilang figures lang, tumayo at nanood. Haha, tila isang hindi mabibaylang kayamanan. Malapit nang lumitaw at magdulot ng malaking labanan sa mga nakikipagkompetensyang ito. Mga partido, well, kami. Ang Divine Corpse Palace ay maaari ding makalusot. Tingnan natin kung tayo maaaring magkaroon ng pagkakataong agawin ang kayamanan na iyon. Malamig na tumikim ang isa sa kanila. Mga bastos kayo. Ano sa tingin nyo ang ginagawa nyo? Nagkukulitan. Yun. Tunay na may binabalak kang malilim. Kasuklam-suklam ka. Ikaw. Lumaban lamang sa mga hindi patas na gawi. Hindi ko hahayaang mangyari iyon at kailangan muna kitang patayin. Sa isang dagandong, iwinagayway ni Jarvis ang kanyang sibat na nagbigay ng nakabulag na banal na liwanag. At itinuro ang mga kaaway na may malakas. Halos mabaliw. Mamamatay na kalooban. Halatang galit na galit siya. Samantala, ang mga Diyos ng liwanag. Ang mga Diyos ng kadiliman. At ang mga nilalang. Mula sa nakahiwalay na mga alien space ay nasa isang standoff mula sa malayo. Ang mga pangunahing pinuno ng mga Diyos ng kadiliman ay dalawang mabangis. Hayop ang lubusang kakaibang hayop at ang sunog sa kuna na hayop. Sila ay may napakalaking sukat dahil sila ay tulad ng malalaking bundok. Ang dalawang masasamang hayop ay sikat sa kanilang kabangges at kalupitan. Sinaunang panahon. At walang sino man ang nangahas na sadyang gumawa ng isang kaaway ng sila, habang nakaharap sila sa mga Diyos ng liwanag. Ang sunog sa kuna na hayop ay nagpakawala ng isang pagsabog. Nakakabinging tawa. Haha, ito lang ang pwede mong tipunin. Well, papatayin kayong lahat ngayon. Pahayag nito sa malakas na boses. Ang napakalaking katawan nito ay patuloy na nagliliyab sa apoy na nasusunog ang espasyo sa paligid nito. Ha! Huwag kang masyadong magyabang, halimaw kang pangit. Papakainin kita ng sarili mong mga salita. Napamura si Peterson. Sa gitna ng mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga alien space. Mayroon ding nakatayo. Isang malaking kakaibang hayop. Haha! Amoy laman at dugo ako. Dapat, nagpapasalamat ako sa piging na inihanda mo para sa akin. 1/3.
Iniisip ko kung paano lasa ang lahat sa iyo. Sana hindi mo ako pababayaan. Sabi ng kakaibang hayop habang dinilaan ang labi. Mataman itong nakatitig kay Peterson at sa kanyang mga kasama habang naglalaway. Parang matako na hayop. Ito ay tila isang palaka na may matingkad na pulang balat, kung saan patuloy na umaagos ang dugo. Palabas, napakalaki ng bibig nito na higit sa 10 beses na mas malaki kaysa buong katawan nito. Ito ay lumitaw na kakaiba at mapanganib sa parehong oras. Sa paghusga sa napakalaking enerhiya na inilalabas nito, maaari itong maging madaling matukoy bilang isang medium-grade na banal na Diyos. Nakakadiri ito. Nakipagsabuatan pa ang mga Diyos ng kadiliman sa mga ito. Mga halimaw mula sa mga nakahiwalay na alien space para lang gumawa ng gulo sa 3,000 malaki at maliit na universo. Kumukulo ang dugo ko na gusto kong durugan silang lahat. Sabi ni Morphe. Nagngangalit ng ngipin. Ang magkabilang panig ay patuloy na nagpapalitan ng nakakatakot na titig. Naghihintay sa isa. Sino ang unang aatake? Ang mga tao mula sa Underworld at ang Divine Corpse Palace ay pinagmamasdan din ang eksena mula sa malayo. Naghanda na rin sila. Kumilos kung nakita nila ang perpektong pagkakataon. Kasabay nito ang lugar kung saan nagtatago ang magulong puno ng mundo. Ay napapaligiran na ng mga Diyos ng kadiliman at ng mga nilalang ng nakahiwalay na mga alien space. Kahit na ang magulong puno ng mundo ay nanatiling hindi nakikita. Ang mga Diyos ng ang kadiliman na bihasa sa spatial na kapangyarihan ay naisip na nito. Pangkalahatang lokasyon, kaya mahigpit nilang binabantayan ito. Mga galaw, nakita nila ang mga bakas nito. Kaya kung gumalaw ito ng walang ingat, gagawin nito. Tiyak na mahahanap, sa kasong ito, kahit na gusto nitong tumakas, hindi nito magagawa ng madali. Nakakainis, kahit na makatakas ako, siguradong gagawin ko. Magtamo ng malubhang pinsala habang ginagawa ito. Wala naman akong masyadong choices, diba? Ang invincible escape skill ay maaaring ang tanging mapagpipilian ko, pero kung gagamitin ko iyon, hindi ko alam kung gaano katagal bago ako mabawi. Lakas. Well, ito ay higit na mabuti kaysa sa maging patay. Ang magulong puno ng mundo. Bulong sa sarili sa pagkadismaya habang patuloy itong nagtatago sa dilim. World 3 itinuring si Kevin at sinabing, Kevin, naibigay ko na ito maraming iniisip, at buong fallen immortal cosmos kasama ko. Kaya humanda ka. Ang pagkakaroon ng magulong puno ng mundo sa 3,000 malaki at maliit. Sinasabi mo ba, iwanan mo lang ang 3,000 malaki at maliit na universo? Mabilis na si Kevin. Nagulat siya nang matanggap niya ang mensahe ng magulo. Umalis sa lugar na ito. Paano niya tayo hahanapin pagbalik niya? Kevin, ipinaliwanag. Huwag isipin na iyon ang dapat mong pag-aalala. Nakatakas tayo ngayon. Hindi ko magagarantiya na magiging ligtas ang lahat. Pero kung nanatili tayo dito, magiging tayo. Maunawaan na kapag may nangyari sa akin. Ang fallen immortal. Bagay ngayon. Para mahirapan kaming hanapin ang brat na yon. Kaysa madaling mahanap kami. Aming walang buhay. Ang puno ng mundo ay sinubukang maglagay ng ilang kahulugan. Alam. Ito ay, sa partikular na hiniling kay Kevin na pangasiwaan ang fallen immortal cosmos. At, mahigpit na sundin ang mga utos mula sa ang fallen immortal cosmos sa ilalim ng kontrol nito bilang na ang kalooban ng puno ay gayon din. Naintindihan niya. Pagkatapos, kumalat si Kevin ng balita. Mataas na antas ng mga numero sa fallen immortal cosmos upang maiwasan. Hindi kinakailangang gulat. Mga mensahe kay Dustin. Ang desisyon. Fallen Immortal Cosmos. Tungkol kay Dustin. Hindi pa siya bumabalik. Hahanapin tayo. Nag-aalalang sabi ng mga asawa ni Dustin. Laban dito dahil hindi nila lubos na nalalaman. Siguro ang magulong puno ng mundo ay mag-iiwan ng ilang mga pahiwatig upang magawa ni Dustin. Madaling masubaybayan kami. Sabi ni Violet. Maganda kung ganon. Pero hindi ko akalain na mangyayari iyon. Puno ng mundo. Ilang mga Diyos ng kadiliman ang kasalukuyang nagbabantay sa lugar. Sinusubukang hanapin.
Hindi maaaring maliitin. Muna bago si Dustin. Paliwanag ni Kevin. Magmungkahi na iwanan ang tatlo. Kahit papaano ay kumbansihin silang sumang-ayon sa plano. Ito. Hindi ba natin magagawa? Lumabas ka at labanan ang mga bastos na yan. Siya ay, kailangan, na ang mga iyon ay mga banal na Diyos. Tumayo huwag kang gagawa ng katangahan na maglalagay sa panganib ng buhay mo. Ano man ang mangyari, ang pinakamahalagang bagay ay ang mabuhay sa pamamagitan nito. Magtiwala ka kay Dustin. Nakagawa na siya ng mga milagro. Siguradong gagawa siya ng paraan papunta sa atin. Kumbansi ni Kevin sa kanila. Samantala, isang airship ang mabilis na papalapit sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Haha, malapit na tayo. Sa wakas, uuwi na tayo. It's been such a long time. I can't wait. Ang ilang mga Diyos ng liwanag ay naghiyawan sa loob ng airship. Ang maalamat na 3,000 malaki at maliit na universo. Ha, ako, nasa sabik tungkol dito. Sabi ni Bernie na may mataas na inaasahan. Siya at ang iba pang mga banal na Diyos mula sa iba pang mga komunidad sa universo. Inaabangan din ng Sea of Chaos na makita ang 3,000 malaki at maliit na universo gamit ang kanilang sariling mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay napakasikat, makapangyarihan, at maunlad noong panahon. Sinaunang panahon. Karamihan sa mga banal na Diyos na ipinanganak noong sinaunang panahon ay dapat na mayroon. Narinig ang pambihirang reputasyon ng 3,000 malaki at maliliit na universo, matapos maipit sa Fallen Divine Valley sa mahabang panahon. Ang mga banal na ito, ang mga Diyos ay nananabik para sa isang pakikipagsapalaran sa isang estimado na lugar. Sa loob ng isa sa mga secret chamber sa airship, nakaupo pa rin si Dustin. Sa pamamagitan, tahimik siyang nag-iisip tungkol sa kanyang vital energy realm. Pagpipilit sa akin na ihinto ang pagdaan sa apotheosizing doom na dulot. Sa akin ng ilang mga panloob na pinsala. Ang mga ito ay humadlang sa akin sa pag-abot sa isang mas mataas. Mahalagang larangan ng enerhiya, sa kabutihang palad. Pagkatapos kumuha ng Divine Bloodgrass, ang mga pinsalang iyon ngayon ay halos ganap na gumaling. Pag-iisip niya, buti na lang at hindi nagsinungaling sa akin si Frey. The Divine Bloodgrass is talagang makapangyarihan. Pagkatapos kong ubusin, gumaling agad ako, kung hindi dahil sa herb na iyon. Who knows kung hanggang kailan pa ako maghihintay. Paggawa ng isang pambihirang tagumpay. Sa ngayon, malakas ang pakiramdam ko na hindi magtatagal bago ako opisyal na naging isang banal na Diyos. Sabi ni Dustin na may ngiti sa kanyang mukha. Kasalukuyang nakatutok si Dustin sa pagpasok sa isang banal na Diyos. Napakaraming responsibilidad na kailangan pa niyang gampanan. At upang makayanan ang lahat ng ito, kailangan niyang makakuha ng mas malaki, lakas at maging isang banal na Diyos. Parang malapit na sa 3,000 ang airship. Malaki at maliit na universo. Nagtataka ako kung paano nangyayari ang mga bagay. Sana okay lang ang lahat. I can't wait to see them. Bulong ni Dustin sa sarili. Mula sa airship, kitang-kita nilang lahat na papalapit na sila sa 3,000 malaki at maliit na universo. Ang kanilang mga mukha ay lumiwanag sa pananabik bilang ang mga premium grade na banal na Diyos. Frost, Brain, at Oswald tumayo para tingnan ang view. Haha, hindi ko akalaing magkakaroon ako ng pagkakataong bumalik pagkatapos ng ganoong katagal. Oras. I wonder how everything is right now in the 3,000 Big End. Maliliit na universo. Wika ni Frost sa mapayapang tono. Pinagmasdan niya ang 3,000 malalaki at maliliit na universo sa distansya. Parang nakaramdam siya ng nostalgic. Ako rin. Kahit na ang tagal kong wala. Parang ako. Kakaalis lang kahapon. Itinuon ni Brain ang kanyang mga mata sa view habang nakangiting tugon kay Frost. Wow! Brain! Hindi ko ine-expect na ganyan ka-sentimental. Tinukso ni Oswald si Brain at tinapik siya sa balikat. Maging sina Otis, Kisley, at lahat ng iba pang katamtamang antas na mga Diyos na Diyos. Sakay ay bumangon at tinitigan ang malayong 3,000 malaki at maliit. Mga universo.
Kahit na tuwang-tuwa sila na papalapit na sila. The minute, hindi nila maiwasang kabahan sa naghihintay. Para sa kanila doon. Habang ang lahat ay naglalaan ng kanilang oras upang pahalagahan ang tanawin sa harap nila. Binasag ni Frost ang katahimikan. Sa pamamagitan ng paraan, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay nagkakagulo. Ngayon na, dahil parami ng parami ang mga miyembro mula sa aming panig at mga miyembro. From the God of Darkness side return. The battle between us and them. Magagalit lang. Kailangan nating sorpresahin ang kalaban para makakuha ng mas mataas na kamay. Sa tingin ko, pinakamahusay na panatilihin natin ang isang mababang profile at palihim na bumalik doon kaya. Tiyak na wala silang ideya kung ano ang darating para sa kanila. Ang iba pang mga banal na Diyos ay nagulat nang marinig nila kung ano. Sabi ni Frost, natahimik ang lahat ng ilang segundo. At pagkatapos ay sina Brain at Oswald. Tumango bilang pagsang-ayon. Maganda ang punto mo, Frost. Kung tayo ay magyayabang pabalik sa publiko, ito ay mag-aalerto sa kaaway at sila ay magiging makapagplano ng pag-atake laban sa atin. Mabuti pang bumalik tayo nang hindi napapansin. Sa ganoong paraan, makakahuli tayo. Hindi sila magbantay at tambangan sila. Paliwanag ni Brain habang hinihimas ang kanyang sarili. Baba, tama ka. We have to prepare for this. Sumunod si Otis. Tumango naman siya at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga diskarte, biglang lumitaw ang isang figuresa. Hall at tumayo sa harap ng karamihan. Dustin. Haha, sa wakas tapos ka na sa cultivation mo. Otis. Bulalas. Mainit niyang tinanggap si Dustin dahil matagal na niya itong hindi nakikita. Tuwang-tuwang lumapit sa kanya si Luban. At, nakiligin na natapos na ni Dustin ang kanyang paglilinang. Dustin. Tumango siya. Palabas kay Dustin habang nag-flash sa kanya Ikinagagalak kitang makita dito. Tagumpay kaming 3. Ito. Tumawa si Dustin. Tama ka. Simula nung umalis kami. Ngayon. Nandito na tayo. Sagot ni Dustin habang nakatitig sa mata. Na may iba't ibang. Para sa isang beat, Frost, Brain, at Oswald kunot ng kanilang mga kilay kapag sila ay may naramdaman sa labas. Hindi ka pani-paniwalang malakas na espiritual na kahulugan. Kahit malayo pa sila, mula sa 3,000 malaki at maliit na universo, na may nangyayari, mga universo, parang sila na. Pahiwatig ng pag-iingat sa alam ang ilan sa ang mga Diyos ng mga putok, ngunit nakilala ko sila sa larangan ng digmaan noong nakaraan. May narinig akong bumubulong. Sinabi niya sa ilang mga tao na mag-ingat kapag pakikitungo sa puno. Binigyang diin pa niya. Guest sa malayong universo komunidad na may Packard. Nakilala nila ang kalubhaan ng nangyayari mula noong 3. Premium grade. Ay nagulat at nabalisa ng higit sa sino mang nasa airship. Sinabi ng mga tao na hindi nila maaaring hayaan ang punong iyon. Nakalabas. Nalaman ba nila kung saan? Segundo. Walang katapusang pag-iisip na napuno. Isang bagay. Hindi ako papayag. Masama ang nangyayari dito. Ang fallen immortal cosmos at marami. Mga nilalang sa cosmos. Lalong bamigat ang puso niya sa pag-iisip. Naramdaman niya ang kanyang dibdib. Humigpit pero inabot niya ang ulo niya at bahagyang hinayla ang buhok niya bilang mag-aksaya ng oras. Kailangan kong maging ang madilim na malamig na kalangitan. Tumingin siya sa malayong universo na may isang darating para sa magulong puno ng mundo. Pupunta ka para sa akin. Haharapin ko. Napakita ang intensyon sa mga mata ni Dustin. Malaki at maliit na universo alam na ang fallen. Ang cosmos ay isang simpleng insulto sa para guluhin siya. Nagpasya siyang huwag. Lahat sila natatakot sa akin. Naiinis si Dustin. Sinubukan niyang kumalma. Ang fallen immortal cosmos, ang aking cosmos, ay malamang na malagay sa panganib. Doon upang suriin. Pagkabalisa habang nakikipag-usap siya sa mga banal na Diyos. Nagmamadaling bumalik. Tugon. Dahil sa pagkabalisa ng pagsasalita ni Dustin ay nakaramdam sila ng curious. Sa sobrang pagmamadali, kukunin ko na ang airship ko.
Ang airship ay maaaring lumipad ng napakabilis. At marahil ay mas mabilis pa kaysa sa iba pang paglipad. Magic kayamanan. Sa tingin ko wala. Sinusubukang kumilos ni Dustin na kalmado. Masasabi ni Frost na siya. Salamat, Ginoo. Gayunpaman, hangga't gusto kong ipaliwanag ito sa iyo. Detalye. Wala akong masyadong oras. Ang bagay na ito ay tunay na apurahan. Kailangan ko nang umalis. Giit ni Dustin. Pagkatapos niyang magsalita ay bahagyang yumuko siya at naglakad palayo. Dustin, paano kung samahan ka namin para makatulong kami? Tawag sa kanya ni Otis habang nakatitig sa papalayong figure ni Dustin. Salamat, sa lahat, pinapahalagahan ko na gusto mong tumulong. Ngunit ako, sa tingin mo dapat kang bumalik sa 3,000 malaki at maliit. Mga universo ng lihim gaya ng binalak. Doon na lang kita makikilala. Sigaw ni Dustin. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap ay nakalabas na siya ng barko at kaka-activate lang ng reincarnation token. Sa isang kisap mata, siya, nawala sa manipis na hangin. Ang reincarnation token ay mayroong spatial coordinates ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Kaya makakarating doon si Dustin sa oras. Talagang may paraan si Dustin sa pag-teleport ng kanyang sarili sa kahit saan ng mabilis. Mayroon siyang isang bagay sa kanyang manggas. Ipinahayag ni Frost ang kanyang paghanga kay Dustin. Tunay nga, siya ay tiyak na mahiwaga. Kagiliw-giliw na kabataan. Lalaki. Pahayag ni Oswald habang pinapalakpak ang kanyang mga kamay. Maging si Otis ay nagpahayag ng kanyang mataas na pagpapahalaga kay Dustin. Totoo naman. I don't think there's a reason para mag-alala tayo sa kanya. Sa kanyang lakas, hindi siya malalagay sa anumang panganib maliban kung siya ay humarap. Premium grade na mga banal na Diyos. Well, then, we'll just stick to the plan. Panatilihin natin ang isang mababang profile at bumalik ng tahimik. Pagtatapos ni Brain. Samantala, sa sobrang frustrated at galit ni Dustin ay kailangan niyang mag-isip. Malakas, bulong niya sa sarili sa spatial channel at sinabing, "Weird, ang lakas ko ngayon. Dapat kaya kong patayin ang marami sa mga divine god na iyon. Dahil ang mga taong iyon ng mga Diyos ng kadiliman ay palaging pinipiling bigyan ako ng A. Sa hirap, talagang babalikan ko sila at tuturuan ko sila ng leksyon." May mga titig siya sa kanyang mga mata na madaling takutin ang mga tao. Sa puntong ito, napuno pa rin ng kaguluhan ang 3,000 malaki at maliit. Mga universo. Ang mga banal na Diyos mula sa panig ng Diyos ng kadiliman at ang nakahiwalay na dayuhan. Ang mga espasyo ay may magulong espasyong napapalibutan. Ang espasyo ay na-lockdown sa pamamagitan ng maraming mga array na itinakda. Up ng mga banal na Diyos at magic kayamanan. Sa isang lugar sa universo, isang banal na Diyos ang nagpabalik-balik habang kausap niya ang isa niyang kasama. Pagkatapos ng aming investigasyon, nalaman namin na ang puno ay nagtatago. Ang espasyong ito, mas mabuting hanapin natin ito kaagad. Ang magulong puno ng mundo ay maaaring ganap. Isama sa kalawakan. Hindi ko pa alam ang lahat tungkol sa punong iyon. Ngunit wala akong duda. Isa ito sa napakahusay na kakayahan nito. Kapag nasira na natin ang espasyong ito, tiyak na makukuha natin ang ating mga kamay. Ang magulong puno ng mundo. Ano pang hinihintay mo? Hatiin mo agad ang puwang na ito. Kailangan nating mahanap ang puno sa lalong madaling panahon. Isang junior leader ng ang mga Diyos ng kadiliman ay sumigaw sa mga banal na Diyos. Sige, sabay na tayo. Ang iba pang mga banal na Diyos ay aktibong tumugon. Sabik na sabik sila. Basagin ang espasyo kung saan nagtatago ang magulong puno ng mundo hanggang dito. Nagpakita ang isang malaking bilang ng mga Diyos ng kadiliman. Pati na rin ang mga nilalang mula sa isolated alien spaces. Mabilis na nagtipon at pinalibutan ang nasabing space. Isa-isa nilang isinaaktibo ang kanilang mga banal na kapangyarihan. Handa na, basagin ang espasyo anumang oras. Sa di kalayuan, nakita na ang isang malaking grupo ng mga banal na Diyos ay biglang pagtitipon. Agad na alam ni Peterson na may nangyayaring mali. Sa kanilang lokasyon,
Ipinalagay niya na maaaring natuklasan nila, kung saan nagtatago ang magulong puno ng mundo. Everyone, listen to me. We have to stop those bastards. We can't let, sinisira nila ang espasyo kung saan matatagpuan ang magulong puno ng mundo. Palihim siyang nagpadala ng apurahang mensahe sa ibang mga Diyos ng liwanag sa malapit. Nang matanggap ang mensahe ni Peterson, ang mga Diyos ng liwanag ay natuwa bilang nangangati din sila sa labanan. Hindi na sila makapaghintay na durugan ang mga Diyos, nang dilim na matagal nang naging tinak sa kanilang laman. Sa parehong oras, sa isang tiyak na magulong walang bisa ng 3,000 malaki at maliliit na universo, biglang nagsimulang manginig ang isang space barrier. Ang espasyo sa paligid nito ay nagsimulang masira. Pagkatapos, mula sa kawalan, lumabas si Dustin. Sa wakas, nakabalik na ako, sabi ni Dustin sa kanyang isipan habang umaalingaw-ngaw ang mga komplikadong emosyon mula sa loob. Puso niya, agad niyang inilabas ang kanyang espiritual na sentido upang makita ang sitwasyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, napagtanto niya ang pangkalahatang kalagayan ng 3,000 malaki at maliit na universo. Hoy, brat, nakabalik ka na rin sa wakas. Kailangan mo akong tulungan. Ako ay nasa isang ganap na bind. Isang malaking grupo ng mga banal na Diyos ang nakapalibot sa akin. Hindi ko na kaya. Takasan ito nang hindi nasaktan. Ang magulong puno ng mundo ay nagpadala kaagad ng mensahe kay Dustin sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan nito. Sa sandaling naramdaman nito ang kanyang aura. Parang nagulat ito, at natutuwa na bigla siyang nagpakita sa mahalagang sandali na ito. Don't worry. Ako na ang bahala sa kanila. You can relax now. Nang malaman na ang magulong puno ng mundo ay ligtas at maayos pa. Napakagaan ang pakiramdam ni Dustin. Ang isang malaking tipak ng bigat sa kanyang puso ay itinaas. Nagpapasalamat siya na nagpasya siyang bumalik ng maaga. O siya, baka nagsisi. Talaga. Relax. Boy, I appreciate your confidence and courage. Pero parang hindi. Intindihin ang sitwasyon. Ano ang gagawin mo? Harapin mo silang lahat mag-isa. Meron kaya? Marami sa kanila. Pumasok ka na lang dito at tulungan mo akong makaalis sa lugar na ito. Brat, ipaalala ko lang sa iyo na kapag may nangyaring masama sa akin, ang iyong minamahal na fallen immortal cosmos ay magdurusa din. Ang magulo, nag-aalalang sabi ni World 3 kay Dustin. Invaded nito, pananampalataya sa inaaliw ni Dustin ang magulong puno ng mundo habang siya enjoy na patayin itong mga bastard na walang ginawa kundi ang lugar na may matinding pagpatay sa kanyang mga mata, habang iniisip niya kung ano ang maaaring mangyari kung siya maaaring nawala ang magulong puno ng mundo. Binalak, huwag kumilos ng walang ingat. Gawin mo ito, ang magulong mundo, mungkahi ng magulong puno ng mundo. Sa halip, sumugod siya at nawala sa isang iglap, wala siyang. Ang resulta, nakagalaw siya ng napakabilis. At mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga alien space, na hinahanap, ang magulong puno ng daigdig, ay handa ng hampasin. Ang cosmos ay mahuhulog din sa ating mga kamay. Ngayon, sa pagkilos na iyon, gagamitin namin, nakunin si Dustin, mga asawang kasing ganda ng mga diwata, tungkol sa kanilang masasamang intensyon sa sandaling sila. Biglang sumulpot ang multo sa likod ng Divine. Anong nangyayari? Biglang nakaramdam ng lamig ang Diyos bilang isang lubhang mapanganib na aura kaagad. May tao o kung ano sa likod niya, pero hindi siya makagalaw para kunin. Isang tingin dahil ang kanyang mga galaw ay magmadali pasulong. Ngunit ito, basag. Hinawakan ng banal na Diyos mula sa likuran. Sa malakas na pressure mula sa hinawakan ng malaking kamay. Nagsimula ang kanyang mga buto. Parg! Napasigaw ang Diyos sa sakit at kilabot na umaalingaw-ngaw. Makipag-usap tungkol sa aking mga asawa gamit ang maruming bibig ng. Sa wakas ay napagtanto ng banal na Diyos kung sino ang sumalakay. Ako ito. Kumuha ka ng piraso nito. Hamak ka. Sigaw ni Dustin sa likod. Tainga ng instant. Bumulwak ang mga agos ng dugo. At ang kanyang mga buto at laman.
Nakakalat sa kalawakan. Normal na sukat nito at natanggal ang laman. Ay isang preliminary grade 1. Siya ay walang kumpara. Maaaring sabay-sabay na atakehin siya ng mga Diyos ng preliminary grade. At, kaya pa niyang patayin ang mga ito. Napaka-dramatic niyan. Dustin. Nalaglag ang panga ng lahat. Siya ay, tatayo ka lang dyan. Wala akong buong araw. Salita. Biglang nanlaki ang mata ng lahat. Nagsimulang patayin ang mga banal na Diyos. Mula sa kamay ni Dustin. Bumulwak ang walang katapusang purple sword aura. Nagwalas ito. Parang mga alon na kumalat. Lumipas. Ang mga espasyo ay babagsak dahil sa malaking epekto ng nagdulot ng kalituhan si Dustin. Ang kanyang mga galaw ay slash, splat, at nagkawatak-watik nang pumasok ang umaalon na aura ng espada. Makipag-ugnayan sa kanila. Napuno ang espasyo. Hindi alam ng hindi nasaktan ng mga banal na Diyos kung saan pupunta. Dahil nakakarinig sila ng mga hiyawan kung saan-saan. Parang si Dustin. Mula sa sikreto. Bumagsak. Splat. Naghagis din siya ng malalaking suntok na kasing bilis ng kidlat. Doon. Ay laman. Buto. At dugo na tumalsik sa lahat ng direksyon. Isa itong massacre. Ang ilang mga preliminary grade na Divine God na pinatay ay hindi rin. Napagtanto kung ano ang nangyari hanggang sa dumating ang sandali ng kanilang kamatayan. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Nakikita lang ng mga Divine God ang kanyang silhouette. Saan man siya lumitaw. Ang kanyang mga kaaway ay papatayin ng walang awa. Sa isang iglap, kaya niyang pumatay ng humigit kumulang 7 preliminary grade Divine Gods. Damn it, mag-isa lang siya. Wala ba tayong magagawa sa kanya? Sigaw ng isang Diyos ng kadiliman. Panik. Nanginginig siya nang makitang isa-isa silang pinapatay. Lahat ng nangyayari ay hindi maisip para sa kanila. Ang malakas na fighting power na pinapakita ni Dustin. Hindi maintindihan. Kaliwat kanan ay kinakatay niya ang preliminary grade Divine Gods. Walang kahirap-hirap. Kahit na ang ilang katamtamang antas na mga banal na Diyos ay walang ganoong kapasidad. Anong nangyayari? Paano siya naging malakas? Si Dustin ba talaga yan? Siguradong may hindi magandang nangyayari. Karamihan sa mga banal na Diyos ay masyadong nabigla upang kumilos. Ang kanilang mga katawan. Nanlamig sila nang makita ang malupit na pagkamatay na sinapit ng kanilang mga kasama. Oh, marami pa ba kayo? Just go to hell. Will you? Sigaw ni Dustin habang saglit na huminto. Umaatake at tiningnan kung ilan pa rin ang nakatayo. Sa pagkakataong ito, naglabas siya ng mas malaking halaga ng enerhiya ng walang reserbasyon. Whoosh! Whoosh! Gusto niyang tapusin ito ng isang beses kaya ginamit niya ang triple avatar skill. Tinawag niya ang kanyang mga avatar. 21 Diyos, at 3 makalangit na dragon. Upang tulungan siya sa pag-aalis ng kanyang mga kalaban. Bumagsak. Boom! Ang maliit na lilang espada ay pumailan lang tulad ng isang lilang araw at sumambulat ng walang katapusan. Lilang liwanag ng espada na lumunod sa buong kalawakan. Bumagsak. Splat. Sa kanyang malalakas na pag-atake. Parami ng parami ang mga banal na Diyos ang napatay. Kasabay nito, sa di kalayuan, isang malaking grupo ng mga banal na Diyos ang pinamumunuan ni ang 2 mabangis na hayop, na siyang lubusang kakaibang hayop at ang sunog sa kuna hayop, ay humarap sa mga Diyos ng liwanag na pinamumunuan ni Peterson, Morphe, at ang iba pang matatandang mandirigma. Ano ba? Makinig. Kayong lahat na preliminary grade Divine Gods. Tigilan mo na ang pakikipag-away sa lalaking iyon. Ulos. Papatayin kayong lahat. Ang kakaibang hayop, sigaw sa mga kasama nito. Bilang isang nilalang na may napakalakas na espiritual na kahulugan. Madali itong nauunawaan. Nawala sa mga preliminary grade na Divine Gods ang makakapantay. Dustin sa kanyang kasalukuyang lakas. Bumagsak. Splat. Maraming mga katawan ng mga preliminary grade na banal na Diyos ang patuloy na tinatamaan. Mabangis na pag-atake ni Dustin at sunod-sunod na sumabog. Tulad ng para sa mga katamtamang grado ng mga banal na Diyos. Napagpasyahan ni Dustin na hindi ito ang oras na para harapin sila. Pinlano niyang alisin ang mga mahihina.
muna bago niya ibinaling ang atensyon sa kanila. At saka, napakadali para sa kanya na iwasan ang preliminary grade divine. Mga Diyos, sa kanyang napakabilis na husay sa paggalaw ng katawan. Walang makakagawa, maabutin siya, at walang makatakas sa kanya. Sinusubukang pigilan si Dustin mula sa karagdagang pagpatay sa preliminary grade. Mga banal na Diyos, sinubukan ng ilang mga katamtamang grado na mga Diyos na harangin at palibutan siya, gayunpaman. Agad na nawala si Dustin at nagpatuloy sa pangangaso. Mas mahihinang banal na mga Diyos. Nawawala at lumilitaw dito at doon. Walang paraan para maabutin ng mga medium grade na divine God. Dustin, damn it, tumakbo ka para sa buhay mo. Lumayo ka sa abot ng iyong makakaya sa walang awa na diablo na iyon. Sigaw ng mga katamtamang antas na banal na Diyos habang sumusuko sila sa paghabol kay Dustin. Lahat ng preliminary grade divine gods mula sa God of Darkness side. At ang mga nakahiwalay na alien space ay ganap na nabigla. Naghiyawan sila, habang sila ay tumakas at nagkalat sa lahat ng direksyon. Wala na sa kanila ang nang-ahas na lumingon at humarap kay Dustin. Sila ay naglalakad patungo sa kanilang kamatayan kung gagawin nila. Sa mga nangyayari, sinamantala ng magulong puno ng mundo. Upang makatakas, ang lahat ng mga banal na Diyos na dating nakapalibot sa ang lugar kung saan ito nagtatago ay wala na ngayon. Tahimik itong lumipat sa ibang espasyo at nagtago ng husto. Ang mga Diyos ng kadiliman at ang mga nilalang mula sa nakahiwalay na mga alien space. Walang oras na pakialam sa magulong puno ng mundo ngayon. Sila, kailangang panatilihin ang kanilang mga mata kay Dustin kung hindi sila ay papatayin. Saan sa tingin mo pupunta kayong mga duwag? Umungol si Dustin habang siya. Nakita silang mabilis na tumakas mula sa larangan ng digmaan. It's futile. Hindi ka makakatakas sa akin. Pagkasabi niya noon ay hinabol niya ang preliminary grade divine. Mga Diyos, pinaandar ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan sa sukdulan. Gumalaw siya, napakabilis na anino lang niya ang makikita. Pumitik ang katawan niya dito. At doon. Pinapatay ang bawat preliminary grade na banal na Diyos sa kanyang paraan. Hindi. Parg. Itigil mo yan. Lahat ng preliminary grade divine gods ay sumigaw. Kawalan ng kakayahan. Ang lakas ng loob mong patayin ang aming mga tao na parang hayop. Pagsisisihan mo ito. Karapat dapat kang mamatay ng malungkot. Umungal ang napakakakaibang hayop. Galit nang makita ang mga nasasakupan nito na kinakatay sa harap ng mga mata nito. Gawin ang paglipat nito. Ang napakalaking katawan nito, na kasing laki ng isang planeta. Nagmamadaling lumapit kay Dustin. Ang buong magulong kawalan ay marahas na humanig bilang nito. Naglalakihang katawan na sementado, susunugin kita ng buhay. Ang halimaw na sakuna sa apoy ay ganoon din. Galit na galit sa sukdulan. Ulap ng apoy, habang ito ay sumugod at hindi sila papayagan ng liwanag. Sa tingin mo ginagawa mo. Ikaw ba, harapin, habang ginagawa ng binata ang kanyang makakaya upang maalis ang napakaraming banal. Mga Diyos sa kanyang sarili. Gusto mong nakawin ni Dustin ang lahat ng kaluwalhatian. Samahan mo kami at, bilang siya at, tama, Terena, maraming Diyos nang. Natauhan ang mga Diyos ng liwanag matapos mamangha kay Dustin. Pagganap, mabilis silang sumama kina Peterson at Morphe para harapin. Hinihintay mo ba ang mga anak ng asong iyon? Ang boses ang nagpadala ng malaking pagkabigla. Pabalik nang makita nilang ang dalawang sinaunang hayop ang nangunguna sa pag-atake. Laban sa mga Diyos ng liwanag. Nagmamadali sila at nagsisigawan. Pinalakas ng isang matinding hilig pumatay. Bigong sorpresahin kami, mga banal na Diyos. Ha! Sila ay tumatakbo sa kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga legs. Ngumuso si Peterson nang maalala niya kung gaano sila ka-arrogant. Bago lumitaw si Dustin. Disappoint ka sa comeback performance ko. Dustin. Hindi. Nakita mo ba ang mga mukha nila? Maging ang dalawang pangit na hayop na iyon. Umuusok kasi. Nga pala, kamusta ang biyahe mo sa Fallen Divine Valley? Lugar kaya maraming beses ngunit hindi ko. Eto na,
Tapos ibig sabihin, ang Fallen Divine Valley at ang kanyang misyon. Dahil minsan ang mga Diyos nang alam ito ng dilim, siguradong mababaliw sila. Ang kabuuan, bagay ay dapat na maging isang lihim. Bilang para sa oras, ang kanilang mga buhay, depende sa mga mabigat na premium grade Divine Gods pagbabalik. Kaya, dapat gawin ang lahat. Naitanong lang ni Dustin. Mag-alala, Master Peterson. Naging maayos ang lahat sa Fallen Divine. Lambak, nabanggit mo. At bukod pa rito, nakatagpo din kami ng A. At nagdala pa ng higit sa. Seryoso ka? Nasaan sila ngayon? Naiinip na tanong ni Peterson. Pasok na silang lahat. Isang airship na papunta dito. Malapit na sila sa 3,000. Malaki at, na may mali na nangyayari. At kinailangan kong suriin ang kaligtasan ng magulong puno ng mundo at ng fallen immortal cosmos. Dustin. Tapos, pero this time, nakakabaliw lang. Haha, una, hindi siya makapaniwala na napakaraming Diyos ng liwanag na ganoon ay nakulong sa Fallen Divine Valley. At ngayon ay bumalik silang lahat. Kasama si Dustin. Humagalpak siya ng tawa. Sa parehong oras, sinamantala rin niya ang pagkakataong ipadala ang balitang ito sa lahat. Ang mga Diyos ng liwanag upang palakasin ang kanilang. Parang ganon. Hindi makapaghintay na makita ang hitsura ng kanilang mga mukha nang mapagtanto nila. Ang kanilang kaguluhan. Sabik na maghatid ng isang nakamamatay na suntok sa mga Diyos ng. Nagbabalik si Frost, Brain, at Oswald. Ang 3 premium grade na ito. Gagawin ng mga banal na Diyos. Ibalik ang agos ng labanan sa sandaling lumitaw sila sa larangan. Nagkaroon. Walang paraan na sila ay pumunta. Nais ng mga Diyos ng kadiliman na malaman ang kanilang sarili. At, sa impyerno, mga bulok na piraso ng. Ang mga Diyos ng liwanag ay sinisingil ng nagninangas na determinasyon at kaguluhan. Naglabas sila ng napakalaking lakas na lumampas sa kanilang pinakamataas na estado. Dahil dito, sumiklab ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang malalaking puwersa. Dati, mayroon lamang mas maliliit na salungatan na lumitaw mula sa panahon. Sa oras, ngunit ngayon, ito ay isang all-out war upang ayusin ang lahat ng mga puntos. Napakalaki ng mga banal na puwersa. Kasing laki at kalawak ng dagat. Patuloy, kumalat sa lahat ng direksyon. Na nakakaapekto sa buong 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang labanan sa pagitan ng mga banal na Diyos ay lubhang kakilakilabot. Ang lahat ng mga nilalang na naninirahan sa bawat sulok ng 3,000 malalaking at mararamdaman ng maliliit na universo na ang langit at ang lupa. Pagkakalog. Ang mga araw ay tila dimmer kumpara sa liwanag. Ibinubuga ng nakabubulag na divine forces. Kasabay nito, nasaksihan nila ang mga abnormal na pangitain at mga aparisyon habang naganap ang labanan. May mga bahid ng dugong pulang kidlat na umaalingaw-ngaw mula sa mabituing kalangitan. At bumuhos din ang malakas na ulan na kulay dugo. Umihip iyon ng mga nagbabantang hangin. Parang isang madilim na requiem. Habang ang ilang mga banal na Diyos ay pinatay ng sabay-sabay. Ang mga batas ng langit at ang lupa ay nasira din. Na nagdulot ng mga abnormal na sakuna. Mga pangitain. Sige na, babatukan muna kita bago kita gawin. Maglaho ng walang hanggan. Sa larangan ng digmaan. Ang mga paggalaw ng kumikislap na katawan ni Dustin ay lumikha ng ilan. Mga mirage. Kahit saan siya pumunta. Ang preliminary grade divine gods iyon. Ay nahuli ng kanyang nakamamatay na kasanayan ay papatayin ng walang awa. Sa mga tuntunin ng magic treasures. Nakasuot siya ng chaotic striding boots. At, ang purple sword, na parehong mga magulong magic treasures. Ang mga ito, ang kanyang pangunahing sandata sa pagpuksa sa kanyang mga kaaway. Sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa paggalaw ng katawan. Ang bilis ni Dustin ay hindi maaaring naitugma kahit na sa pamamagitan ng medium grade banal na mga Diyos. Sa mga tuntunin ng lakas, si Dustin ay nagtataglay ng makapangyarihang mga lihim na kaharian. Kanyang katawan. Mula doon, walang katapusang bumulwak ang magulong enerhiya. Gayun din, sa kanyang mahusay na pag-unawa sa swordsmanship.
Kaya niya, gumawa ng ningning ng espada na may lakas na humigit kumulang 13 bilyon. Pag-atake ng espada at iba pang makapangyarihang lihim na pamamaraan ng espada. Kaya, walang preliminary grade na banal na Diyos ang talagang makakaabot sa kanya. Sa kanyang kasalukuyang estado, kahit na ang mga medium grade na banal na Diyos ay mahihirapan kapag sila humarap sa kanya sa labanan. Dustin, huwag kang duwag. Itigil mo na ang paghabol sa kanila at kalabanan mo kami. Ang medium grade divine gods mula sa God of Darkness side at ang mga nakahiwalay na espasyo ng dayuhan ay nagtangkang harangan at i-corner muli si Dustin. Upang hayaan ang mga preliminary grade na banal na Diyos sa kanilang panig na makatakas. Agarang kamatayan. Gayunpaman, si Dustin ay parang multo na naglaho lang sa harapan nila. Mga mata at dumaan sa lahat ng ito ng napakadali. Kahit sila, sinubukan siyang habulin. Magsasayang lang sila ng lakas. Fuck this. Retreat. Lahat kayo. Umatras. Ang napakakakaibang hayop ay umungal sa lahat ng A. Biglaan. Maging ang ibang mga Diyos ng kadiliman ay hindi nabigla sa desisyon nito. Ito ay parang hinihintay na lamang nilang magbigay ng utos. Habang ang lubusang kakaibang hayop ay nasaksihan ng sarili nitong mga mata kung paano si Dustin ay pumatay ng mahigit 20 preliminary grade na banal na Diyos sa isang iglap lang. Isang mata, napagtanto nito na hindi nila kayang manalo sa labanang ito. Kung nangyari ang mga bagay na tulad nito, natatakot na ang lahat ng preliminary grade. Ang mga banal na Diyos ay papatayin. Kaya, ito ay nangangahulugan na sila ay hihigit sa bilang. Mayroon pa rin itong mga preliminary grade na banal na Diyos. Ang potensyal na mag-upgrade sa medium grade na mga banal na Diyos. Ngunit kung natalo sila, kanilang buhay ngayon, mawawala ang pagkakataong iyon. Ang bottom line ay hindi nila kayang mawala ang napakaraming mandirigma. Kung ipagpapatuloy nila itong todong digmaan sa mga Diyos ng liwanag. Nang marinig ang utos ng lubusang kakaibang hayop. Ang preliminary grade. Mga banal na Diyos ng kadiliman sa gilid at ng nakahiwalay na dayuhan. Ang mga espasyo ay tumakas patungo sa direksyon ng kanilang tanggulan. Ang kanilang mga puso ay tumatambol. Panginginig na gumagapang sa kanilang mga gulugod. Nagpadala si Dustin ng takot sa kanila na parang apoy sa kagubatan sa tuyo. Dahon, wala kang pupuntahan. Umungol si Dustin. Dahil doon, sinundan niya sila, galit na nag-aalab sa kaibuturan niya. Puntahan mo si Dustin. Hindi natin hahayaang masaktan pa niya ang mga tauhan natin. Ang lubusan kakaibang hayop at ang apoy sa kuna hayop bellowed. Kanilang boses na puno ng pag-aalala. Maraming mga banal na Diyos na nagtrabaho para sa panig ng Diyos ng kadiliman ang namatay. Sa mga kamay ni Dustin noong araw na iyon, ang lubusang kakaibang hayop ay walang intensyon na makakita ng mas maraming banal na Diyos na bumagsak. You little bastard! Huwag kang mapangahas. Maraming mga katamtamang grado na mga banal na Diyos ng panig ng Diyos ng kadiliman ang sumugod. Patungo kay Dustin. Sinusubukang hamarang sa kanyang daraanan. Sa tingin mo ba makakasagabal ka sa daraanan ko? Mga mahihina. Ngumisi si Dustin. Sa kanilang mahinang mga pagtatangka. Ang kanyang pagkamuhi sa kanilang kapangahasan ay tumutulo mula sa kanya. Bawat salita, sumugod siya pasulong. Lumabo ang kanyang katawan. Isang kidlat na malapit na. Imposibleng sundin. Hinuhuli ang mga katamtamang grado ng mga banal na Diyos. Bantay. Binago niya ang kanyang landas. Nalampasan sila. At sinundan ang mga iyon. Preliminary grade divine gods na tumatakas. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pintuan ng underworld cosmos. Hindi pinapansin ang mga tarangkahan. Nakatuon si Dustin sa pangangaso sa kanyang biktima. Sila ay hindi makatakas sa kanya. Yun, sinumpa niya. Ang madilim na bangkay na miasma ay bumulwak mula sa mga tarangkahan. Nakumalat sa lahat, mga direksyon. Sumasikol sa hangin ang mabahong amoy nito. Pagkatapos, isang pulutong ng mga tao ang sumugod mula sa mga tarangkahan. Isang higanting halimaw ang nanguna sa kanila. Ang nilalang na iyon ay walang iba kundi ang demonyo. Nether Beast ng Underworld.
Isang malaking itim na kabaong ang bumaril sa langit sa itaas ng karamihan. Ito ay nagbabala, formcast ng isang mahabang anino. Nakatayo sa loob ng kabaong. Mga kamay sa likod na parang siyaang Panginoon ng buong sansinukob. Ay isang lalaking may mga mata na maaaring tumusok sa kaluluwa ng tao. Mga mata upang magbigay ng bangungot sa isang bangungot. Dustin. Ibalik sa akin ang nether picture na iyon para sa paglinlang sa langit. Ngayon na, sigaw ng lalaki sa kabaong. Ang boses na kasing lamig ng bangkay. Tinitigan niya si Dustin. Puno ng killing intent ang mga mata. Ang lalaking ito ay si Colby ng Underworld. Noong araw na nasa kalagitnaan si Dustin ng pagkumpleto ng apotheosizing doom, ginulo siya ni Colby ng siyam na nether pictures para sa panlilinlang langit. Bilang resulta, nabigo si Dustin na makalusot sa isang banal na Diyos. Nang maglaon, pinagkatiwalaan ni Colby ang 10 nakatataas na matatanda ng Underworld ng isang nether picture for deceiving heaven para mahuli nila si Dustin. Ang 10 nakatataas na matatanda. Kinuha ang nether. Ang kanilang mga kapangyarihan ay lubhang hamina. Ito ay sa sukdulan. Kahalagahan na kunin ang nawawalang nether picture para sa deceiving heaven. Ang pagmamataas ni Colby. Ang kanyang reputasyon. Ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang boses at paningin ni Colby ang nagpatigil kay Dustin. Naghihintay upang makumplito ang apotheosizing doom dahil sa kinasusuklaman nila higit sa lahat. Panghihimasok iyon ng ibang tao na nagpahinto sa magsasaka mula sa pag-abot sa mas mataas na kaharian o pagsira. Sa pamamagitan ng Heavenly Doom, sinundan si Colby sa madaling panahon. May utang na dapat bayaran. Isang utang, nakasulat sa, hindi pa kakawalan ng iba, gusto ng isa sa kanila. Ang kaharian ay pa rin. Let me guess, dinampi ni Colby ang hintuturo niya sa labi niya at sumimangot. 2/3. Umaarte na parang nalilito siya. Inalis niya ang kanyang daliri. At ang kanyang nakataas ang kilay na parang may revelation lang. Dapat kasi ikaw ay nagambala sa mahalagang pundasyon ng enerhiya. Halos imposible para sa iyo na likas na yaman o linangin para sa isang lubhang. Ngumiti ng nakakaloko. Kumislap ang mata niya. Humagalpak ng tawa si Colby. Isang pagkakataon na maging isang banal na Diyos. Tumaas ang hangarin sa pagpatay habang tinuturing niyang may pagpatay si Dustin. Paasa, bluffan. Akala mo talaga kaya mo akong patayin. Ano, ngayong araw na ito, nilapit ni Dustin ang kanyang mga balikat at nanatiling nakataas ang kanyang dibdib. Papunta kay Dustin. Banal na Diyos, ikaw, si Dustin. May bahid ng pag-aalala sa tono niya. Hayaan mo akong harapin. Desperadong tumawag. Umaasa, may karapatan ang mga elder na mag-alala na hindi magagawa ni Dustin. Pagkatalo, mga Diyos ng kanyang antas. Siya ay kilala sa pagsasanay araw at gabi. Pagbibisikleta, pagdadalisay, pagpapabuti ng kanyang paglilinang, at pagperpekto ng kanyang mga kakayahan. Kakaunti, ang mga magsasaka, kung mayroon man, ay nagtrabaho ng husto, sa pagitan ni Dustin at ginagawa ko, sa paglalakad patungo sa Colby. Isang maliit na ngiti sa kanyang mukha. Isang ngiti na hindi abutin ang kanyang mga mata. Mga mata na kambal na pulnang. Saluhin. Nagniningning ang lilang espada. Nakakabit ang aura sa purple sword. Ang espada. Boom! 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 Ang purple. Isang magulo. Nakatutok ang kanilang mga mata. Maaaring magkaroon ng magulong magic treasures. Mabilis na hindi pinansin ng mga banal na Diyos. Ang lilang tibak ay buong-buong ipinakita sa lahat ng kaluwalhatian at kapangyarihan nito. Ang aking nakakamangha na makakita ng magulong mahika. Natuwa ang mga banal na Diyos. At napuno ng kasakiman ang kanilang mga mata. Marami, pinangarap na hawakan ang kayamanan para sa kanilang sarili. Napakahusay. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng magulo. Anong sorpresa? Ibinalik ni Colby ang kanyang ulo at tumawa. Sa sumunod na sandali, tumalon siya mula sa kabaong. Umikot ang malakas na itim na ambon mula sa kanyang katawan.
Binalot siya na parang buhay na balabal. Siya bolted forward. Kamay stretch patungo Dustin. Ang itim na ambon ay humahanggos mula kay Colby habang siya ay nagmamadali patungo sa kanyang target. Si Colby ay isang itim na streak sa humanoid na anyo, na pinuputol ang isang swath. Ang hangin. Bagamat alam ni Colby na mas makapangyarihan si Dustin kaysa mga ka-level ni Dustin at maaaring kumuha ng preliminary grade divine gods, hindi niya sineryoso si Dustin. Sa isip ni Colby, hindi kayang kapantay ni Dustin. Ang agwat sa pagitan nila ay mahusay. Ipapakita niya kay Dustin kung ano ang tunay na kapangyarihan. Old bastard, go to hell. Sigaw ni Dustin. Napakalaking magulong enerhiya na nagmula sa mga lihim na kaharian sa loob. Kanya. Inipon ni Dustin ang magulong enerhiya sa kanyang kamao. Nagpakawala ng A. Suntok kay Colby. Ang parehong partido ay naglabas ng walang katapusang rune. Nagbanggaan ang kanilang mga enerhiya. Ang pagsabog ay yumanig sa lugar na parang isang napakalaking kulog. Isang alon ng hangin. At kapangyarihan na sumasabog sa epekto ng mga enerhiya. Ganyan ang kapangyarihang pinakawala na sanay tanggayin. Mapupunit. Bukod sa sino mang hindi isang makapangyarihang magsasaka. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga kalaban na may napakalaking lakas. Hindi ako makapaniwala na naglakas loob si Dustin na labanan ang isang katamtamang antas na banal na Diyos. Sige, napatulala ang lahat sa eksena. Ang magulong kawalan ay marahas na yumanig sa bawat impact. Sa bawat salpukan. Ang epekto ay maaaring madama sa hangin. Sa lupa. Sa dagat, sinakop nito ang mundo. Naging malabo sina Dustin at Colby habang nakikipaglaban sila. Ang isa ay naglabas ng maliwanag. Gininto ang liwanag. Habang ang isa ay naglabas ng itim na fog. Ang liwanag at ang napuno ng hamog ang espasyo ng hanggang 1 bilyong milya. Ang liwanag ay kumikislap sa itim. Fog. Paghiwa-hiwain ng mga butas sa loob nito. Ang itim na fog ay namumuo sa paligid ng liwanag. Sinasakal ito. Pabalik-balik ang labanan. Naging sayaw. Ritmo. Ng gintong liwanag at itim na fog. Bang! Sa wakas, isang figure ang itinapon. Tumalsik ng dugo ang figure. Dustin. Okay ka lang. Peterson. Morphe. At iba pang mga Diyos ng liwanag ay sumigaw. Na napuno ng gulat. Mga boses at ekspresyon. Ang figure ay si Dustin. Patatagin ang sarili sa kawalan. Pinunasan ni Dustin ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. I'm good. Sagot niya. Humph. Brat. Hindi ko akalain na ganito pala katigas ang katawan mo. Pero hindi mahalaga. Kakasimula pa lang ng laro. Dahan-dahan kitang gugupitin. Humalaklak si Colby. Ang boses ay tumutulo sa puot. Bagamat nangunguna siya sa unang round. Wala si Dustin. Nagtamo ng malubhang pinsala. Si Dustin ay mas malakas kaysa sa naisip ni Colby.